Dahil din sa baha, may ospital nang nagtigil operasyon sa Bulacan. Nauubusan na rin na supply ang ilang residente, lalo yung mga naipit sa hanggang dibdib na baha. Ang sitwasyon doon, tinutukan live ni Cedric Castillo. Cedric? Yes, Mel, suspendido ngayong araw ang klase sa lahat ng mga paaralan o lahat ng antas ng mga pribado at pampublikong paaralan dito sa Bulacan. Ganon din yung mga opisina o yung mga pasok din dun sa mga pampribado at pampublikong mga tanggapan. Labo-labo at nakaangat ang mga gamit sa bahay ni Marisol sa barangay Santa Lucia sa Kalumpit, Bulacan. Pinasok sila ng baha nito pang mga nakaraang araw. At ubos na raw ang laman ng kanilang mga cabinet at refrigerator. Hanggang bewang na po yung tubig doon sa loob ng bahay. Yung supplies po namin na naubos na siya nitong past 4 days. So ngayon, kailangan pong lumabas ng isa sa amin. Problema pa paglabas ng bahay, lalo pat ganito kataas na baha ang kanilang susuungin. Kuryente tayo nahawakan mo eh. Sanay ka ba lumangoy, Kuya Bang? Sa kabilang barangay ng Corazon, abot hanggang bewang kung hindi man dibdib ng mga residente ang tubig. Alam mo wala ka kakainin ng pamilya pag hindi palengke. Dahil stranded ang mga service na panglupa, umalalay sa mga kabarangay ang mga may sasakyang pantubig. Ito lang po, nilikas lang namin yung mga sasakyan. Baka abutin na. Pero doon sa bahay? May isa pa nga pong kotse doon na trap nilonahan na lang namin yung ilalim. So wala kayong sirit talagang presyo? Wala lang po. Kung ano lang po yung makakayanan nila, parang tulong na lang din po namin sa kanila. Napakalalim pa po, lumalalim pa eh. Anong pinakamataas na area? Sa kanila po, mga ganito. Ang iba, gumagamit na lang ng mga plastic container o salbabida na pinatungan ng plywood at tabla. Sir, mayroong mga bangka, may rubber boat. Kayo sir, ano pong gagamitin? Ito yung palanggana sa bahay. Malaki po yan ha? Ito ginagamit namin service sa bahay pag may bibilin. Kasya naman 2 tao. Yan lang transportation para kasi malalim, subok na yung batya natin. Marami ng baha sinuong. Ayon sa punong barangay, may paunang relief goods na silang natanggap pero sadya raw kulang. Talaga kailangan namin ng relief, pagkain ng mga tao para hindi na ganyan, nahirap din po sila. Kung hindi pa ulan, hanggang linggo po, pinakamatagal ito, Sunday. Pag nag-ulan-ulan pa next week pa siguro. Yung stockpile natin na talagang nakabantay lang na relief, ay yun, binigay din sa mga evacuation center. Pati ang District Hospital ng Kalumpit, tigil operasyon muna matapos pasukin din ang baha. Sa lumipas na maghapon, maya't maya pa rin ang biglang buhos ng malakas na ulan sa maraming bahagi ng Bulacan. Sa bayan ng Paumbong, mataas pa rin ang tubig sa mga secondary road, gayon din sa loob ng maraming pribadong bakuran. Sa Hagonoy, lahat ng 26 na barangay apektado ng mataas na baha. Mga bangka na lang ang nakikita sa bahang kalsada. Sa lungsod ng Malolos, pinasok na ng tubig ang isang pribadong ospital. 14 na munisipalidad at 2 lungsod sa buong Bulacan ang nakararanas ng matinding pagbaha dahil sa habagat na pinalakas noon ng nagdaang bagyong Egay at patuloy na hinihigop ng bagyong Falcon. Melayon sa Bulacan PDR RMO, as of 5:30 PM ay patuloy ang pulong ng Sangguniang Lalawigan para talakayin yung rekomendasyon na isailalim ang buong Bulacan sa state of calamity. Wala pang announcement yan sa ngayon. Samantala, abiso pa rin mula pa rin sa PDR RMO, galing naman daw sa Office of the Governor. May pasok na po bukas lahat ng government at private offices at may klase na rin po sa lahat ng antas sa buong lalawigan. Mel? Maraming salamat sa iyo, Cedric Castillo. Good news mga kapuso! Maaari niyong mapanood ang 24 oras at iba pa naming mga newscast sa aming YouTube channel. I-click lang ang subscribe button na lalabas sa screen. Sa mga kapuso abroad, maaari niyo kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.